Welcome back to a series so oily, even Donald Trump subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin itong update sa issue ni Vey Bilin Gorens at ni Jomar Lobena mga kaunggoy. So pag-uusapan natin yung issue nila na naman dahil may bagong updates as of right now. And nung saan ba? April 22. So, nung April 22, may pinost siya na screenshot si Vey Bilin Gorens. And then si Jomar Lobena, may pinost siyang video sa Facebook. Ito po yun. And pag-uusapan din natin to lahat mga kaunggoy. 23 minutes halos yung video pero napanood ko na to from start to finish. I skipped some parts mga kaunggoy. May pinakita siya dito mga screenshots na proving na parang kaya daw siya nag-cheat kasi may nangyari daw oopsie, may marami daw mga bad shit. May mga nangyari daw sa kanila na hindi ka, may nangyaring shit sa kanila ni Vey Bilin, kaya daw siya nag-cheat. And pag-uusapan natin yun sa video na ito. Alrighty mga kaunggoy, without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. So, simulan po natin itong video na to. Itong issue mga kaunggoy. Simula po tayo dito kay Jomar Lobena. So, April 22, 8:11 PM mga kaunggoy. Pinost niya tong video na to and napakahaba. Actually, medyo inantok ako nung pinanood ko yun the first time, no? Pinanood ko talaga. And meron ako mga konting notes, mga kaunggoy. So, pag-uusapan natin yun din yun, mga kaunggoy. And, may napansin lang ako. Like, eto, after pinost, hindi natin i-react yung video na to sa, etong video, hindi natin i-react to dito sa video na to kasi mas lalong hahaba yung video na yung video na to mga kaunggoy kasi nga 23 minutes to mga kaunggoy. So basically in-explain niya yung side niya. And actually eto, respect kay Jomar kasi parang nag-sorry siya. So, buti na lang nag-sorry siya, mga kaunggoy, no? Alam niya yung mali niya and buti tinanggap niya yung mali. Not a lot of people do that. Ang daming tao na hindi nila tinatanggap na nagkamali sila, mga kaunggoy. So, kahit binabash na si Jomar ng karamihan na tao, buti si Jomar tinanggap pa rin niya yung kamalian niya, mga kaunggoy. And ilang beses niya sinabi dito na nagkamali siya, na hindi daw tama yung ginawa niya. Kaya daw siya nag-cheat kasi may nakita daw siya sa laptop, mga kaunggoy. Nasaan na yun? Nandito yun mga kaunggoy. Gusto ko lang may pakita. Basta marami daw siya nakita. Kasi daw, on and off, basically on and off yung relationship nila. Parang hindi, ang dami nilang conflict, away bate. Alam mo yung the usual shit sa mga relationship, away bate, breakup, tapos balikan, mga kaunggoy. So, ang daming mga ganun, mga kaunggoy, okay? Nasa na po ito? Ito yung picture nila ng anak niya, mga kaunggoy. Hinahanap ko may pinakita siya dito, screenshots sa laptop. Ito ata yun, wait lang. Nasa na yun? Ito parang masakit para sa akin na makita na naghahabol siya sa ex niya na pinakamatagal niyang relasyon, mga kaunggoy. Okay, holy shit. Masakit talaga yun, mga kaunggoy. So, actually, here's the thing. The bottom line here is, kung, alimbawa, gusto ko rin pag-usapan, yung may mga ex dyan. Ang suggestion ko lang, mga kaunggoy, lalo na pag may partner na kayo. Kung may ex lang. Wag na kayo magkaroon ng connection sa ex nyo kung may relationship na kayo. Kasi putang ina, medyo, talaga may mangyayaring shit talaga, okay? So, meron din siyang minention dito na may dinala daw na lalaki si Vey Bilin sa loob ng bahay nila. And ilan sa mga nabasa ko, mga kaunggoy. So, ito, lapit na, opo, ayan. So, binuksan daw ni Jomar yung laptop and nakita daw niya ito sa
yung kay Vaybelin mga kaunggoy. So nakita niya to, yung mga sabi niya, ilan sa mga nabasa ko, mga kaunggoy. Okay? So ito, sinabi pa niya dito, despite him being bashed, alright, despite him being the villain, meron pa rin siyang bayag na magsabi ng ganito, mga kaunggoy. Mali ko po, walang ibang dapat sisihin kundi ako. So ibig sabihin, nagpapakumbaba siya base sa dito sa mga kaunggoy. Sana po magkaroon na lang ng peace sa mag-ina ko. Maraming salamat po. ... Pray for my family and lalo na po sa mag-ina ko. Thank you, mga kaunggoy. Well, at least na sinasabi niya to. Kasi ako like buti kaya niyang maging hindi agresibo, mga kaunggoy. Like ako kasi pag halimbawa marami nang babash sa akin tapos maraming umaaway sa akin ganito, malamang nagiging kupal na ako eh. Kaya props kay Jomar na hindi siya nagiging agresibo, mga kaunggoy, and marunong siya tumanggap ng mali at alam niya pag may mali siya, nagmali siya talaga, no? Kasi ako hindi ko kaya to. Kasi hindi ko kaya gawin to kasi pag ako kinupal na nagiging kupal talaga ako. Talagang no mercy talaga ako. Eto, I think this is the best. This is the actually kanina pa ako naghahanap ng summary, like summarizer na tool para sa video na to. Naghahanap ako ng way para ma-summarize tong video na to in a digestible way na para hindi 23 minutes, mga kaunggoy. Kasi feeling ko pag ni-react ko to on the spot, mga kaunggoy, like dito sa video na to, nag-react ako sa video na ito on the spot, 23 minutes, feeling ko tatagal ng 1 hour tong video na to, mga kaunggoy. So, buti may mga nag-summarize dito sa comment section. From kasalanan ko lahat, nag-cheat ako, to may nalaman ako, nakapagbago sa treatment ko sa kanya, na nakapag-lead to makagawa na ako ng kasalanan sa kanya. In short, sinisisi mo ex-partner mo kaya ka nagloko. Kung nakagawa ang partner mo ng mali, gagawa ka din ng mali. Di ka lang sana So ayun, basically, ayun nga. May mga nalaman siya. Basically, parang hindi naman like yung tone ng boses ni Jomar dito. Sinasabi lang niya yung side niya, and hindi naman siya parang gina-justify yung niya yung ginawa niya, mga kaunggoy. At least hindi siya yung parang kaya lang naman ako nagkaganto kasi ginagawa mo yan eh. Buti hindi niya ginawa yun. Kasi ang ginagawa lang niya, mga kaunggoy, is yung una, sinasabi niya yung part niya, yung side niya, mga kaunggoy, tapos he's saying it in a non-aggressive way. So, I gotta give him props to that. Marami lang talagang super harsh sa social media. Ako, ayokong maging super harsh dito kay Jomar, mga kaunggoy, kasi nga, una sa lahat, wala akong kinakampihan dito, mga kaunggoy. I really don't give a fuck. I'm just trying to decipher yung mga nangyayari, and yun nga, pinag-uusapan ko lang tong issue nila, mga kaunggoy. So, I am listening to both sides of the story. Si Vaybelin, nag-post na siya ng side niya. So, si Jomar, ito yung side niya, mga kaunggoy. Although, maraming mga iffy, if I do say so myself, like, ang daming mga shit dito sa video niya. If you already watched this video, feeling ko, alam nyo na yun, mga kaunggoy. Maraming mga medyo shit, mga kaunggoy, pero at least hindi siya super aggressive, no? Usually, eto, ang dami pang mga ang daming mga So, buti hindi ganun karami yung mga bashers, and marami nagsasabi dito na ayun nga, si God, blah blah blah, ayun. Inamin mo lahat at humingi ng sorry sa ex at mga anak mo. Hindi lahat ng lalaki kayang humingi ng eto nga no? Actually, hindi lang lalaki, tao din. Hindi lahat ng tao kayang humingi ng tawad sa mga anak. Yung ibang ama wala pa pakialam kahit alam nila may mali silang nagawa. Mataas pa rin ang pride. Actually, hindi lang mga lalaki. Like, lahat ng tao. May pride talaga, mga kaunggoy. Okay? So, ang pagkakaalam ko kasi, like, Christian na si Jomar, mga kaunggoy. So, Christian siya. So, may mga
may mga nagko-comment na sa tingin ko naman, mga Christians, mga kaunggoy, no? So, ito again, minimension si Jesus, yung nga, new creation of Christ, mga kaunggoy. Keep holding on to Jesus, and I think that's very good. I think that's very beautiful, mga kaunggoy. So, kung totoong Christian si Jomar, God bless to Jomar, mga kaunggoy, and God bless din sa other side, kay Vaybelin at sa anak niya, mga kaunggoy. So, God bless to all parties here, and pineperahan ko lang tong issue na to, mga kaunggoy, because you know how it is. Syempre, trabaho ko to, mga kaunggoy. Trabaho lang, okay? Bira sa isang lalaki aminin ng kamalian nila. Tama ka, cheating is a choice, pero parehas din naman kayo nagkamali. Mas magiging mali pa kung pipilitin niyo ayusin dahil meron kayong anak. Mas kawawa anak nyo kung pipilitin niyo mabuo kayo pero wala na love at respect. Yun nga eh. Wag mo lang kakalimutan maging ama sa mga anak mo. Ayun ang importante doon. Dahil hindi lahat na lalaki kaya pakaama sa mga anak nila, pero alam ko gaano mo kamahal mga anak mo. God has a plan at si God din magbibigay ng sign sa'yo kung kailan mo makikita o makikilala tamang babae para sa'yo. Sa ngayon, bigyan mo time sarili mo at sa mga anak mo. Okay, so tapos na tayo sa side ni Jomar. So napakahaba talaga ng video na to. Kung nireactan ko to, mga kaunggoy, may tatagal talaga tayo dito, mga kaunggoy. Again, I'm not siding with anyone, pero yun nga. Hirap ka ba magpalaki? Hirap ka ba magpalaman? Hindi nyo ba nai-hit ang calorie intake nyo per day? Lalo na yung protein intake nyo araw-araw. Hindi nyo ba nai-hit? Busy ba kayo sa buhay ninyo? Well, huwag kayong mag-alala, mga kaunggoy, dahil ito, Gains Rules ang tutulong po sa inyo, mga kaunggoy. So ano po ang Gains Rules? Well, ito po ay isang mass gainer. Ano nakalagay po dito? Premium Weight Gain Formula, mga kaunggoy. Merong 50 grams of protein. Oh, so maganda po ito kung naghahabol kayo. Hinahabol nyo, clutch time na po. Tapos patapos na yung araw, palubog na. Pwede nyo habulin, no? 50 grams of protein, merong 1,250 calories, mga kaunggoy. Para na kayong kumain ng isang meal, mga kaunggoy. So, okay po ito. Lalo na, ito paborito ko, 50 grams of protein. No? Kailangan po natin yan, lalo na kung may goals tayo ng muscle gain, mga kaunggoy. So, bakit ako mahilig sa mga ganito, mga kaunggoy? Sa mga mass gainer? Well, convenient kasi ito. They provide a quick and convenient way to increase your protein intake, especially for those with busy lifestyles tulad ko or dietary restrictions. So, ako kasi, sobrang busy ko. No? Vlogger po ako, YouTuber po ako, freelancer po ako. So, syempre, taping, recording, alam nyo na yun, mga kaunggoy, no? So, syempre, kung busy kayo, on the road kayo, kailangan nyo ng mabilisan na meal na pwede nyo ibaon, scoop, pack, shaker, eto na po yun, mga kaunggoy, no? So, pwede nyo na lang inumin. Oh, may flavors din sila, mga kaunggoy. Kada flavor, iba't ibang nutritional facts, mga kaunggoy. So, it varies. So, pick your poison, depende po sa inyo. Link down below. Pag pinindot nyo yung link sa ibaba, kayo bahala, pili na lang kayo ng kanya-kanyang flavor. Kung alin gusto nyong flavor doon, mga kaunggoy, no? Meron naman sila, depende sa stocks. Kasi minsan, may mga, mabilis kasi ma-out of stock yung strawberry, eh. Gains Rules, Mass Gainer, link down below. Click nyo na. At ayun na naman, if you wanna support the channel, nasa link sa ibaba, alam nyo na yon. Oo. Alam nyo na yon? Oo. And that's the bottom line because Manong Jairo said so. Now on with the video. Okay, moving on to Vaybelin Gorens, mga kaunggoy. So ito, nag-post siya, self-love era, mga kaunggoy, a mom of one. Yun nga, sinasabi niya na ayun nga, single mom na siya ngayon kasi nga yun ang nangyari sa kanila ni Jomar, mga kaunggoy. Okay, ito April 22. Actually, saan yun meron siyang pinost noong April 22 din eh. Ito, April 22 at 10:27 PM, mga kaunggoy. 2022, nilalayasan ako para oh my god, no, that's some bullshit right there. Holy shit, man. Yan talaga, mali talaga yan. Nilayasan ako para mag-drugs at mambabae. Sa akin pa sinisi lahat. Laro ka, kuya, ayusin mo pagdidirect mo.
2020, nag-cheat na siya, kaya pala ganyan niya ako tratuhin. 2023, kumausap na ako ng iba kasi nakipaghiwalay siya. Okay, so technically, never siya nag-cheat if that's the case. Never ako nag-cheat and nagmamakaawa ako sa kanya, ayaw niya na raw. Okay, so actually binasa ko isa-isa tong mga mga chats na to, mga kaunggoy, and it's actually very like grabe yung nila, yung sagutan nila dito. Ayun, no? So merong, oh my god, merong blood dito, mga kaunggoy. I think you know what this means, mga kaunggoy. So basically 2020 nag-cheat siya, tapos 2022 nilayasan siya, ganon. So 2023 kumausap ako ng iba kasi nakipaghiwalay na siya. So wala nang bearing yon, like wala nang, hindi na counted as cheating yon na kumausap si Vaybelin ng iba. Kasi nag-break nga sila eh. So wala nang jurisdiction si Jomar doon, mga kaunggoy. So feeling ko, ito yung response ni Vaybelin sa mga sinabi ni Jomar dito, sa mga claims ni Jomar dito, mga kaunggoy. So nung pinost niya kasi to, nakita ko yung post ni Vaybelin, pinost niya to nung April 22, 10:27 PM, mga kaunggoy. So ayan na. Never ko pinagkainitan anak niya. Hindi ko lang pinapansin kasi nahuhuli ko si Jomar at ex niya nag-uusap gamit phone ng bata. Again, these are all of this shit, kahit lahat ng sinabi ni Jomar, lahat ng sinabi ni Vaybelin, mga kaunggoy, these are just alleged, no? Hearsay, daresay, sila nagsabi niya na, mga kaunggoy. Pinablik nila yung shit nila online, mga kaunggoy, kaya I'm just reading. Binabasa ko lang to lahat, mga kaunggoy. I'm not saying that these are facts, mga kaunggoy. Binabasa ko lang at pinagre-reactan ko lang yung mga pinaggagawa nila at pinagpo-post nila online, mga kaunggoy. Alright? You heard it here first. Sila tong nagpo-post ng mga to. I mean, kitang-kita nyo naman, mga kaunggoy. Never ko gamit ang phone ng bata. Never ako nag-cheat. Oo, kumausap ako ng iba, gawa ng nagmamakaawa ako sa kanya na magkaayos kami. Oh my god. Actually, ito, guys, gusto ko lang i-point out to. If your girl, like, bihira yung ganyang babae. Bihira yung babae na magmamakaawa sa inyo na magstay kayo at yung i-keep your relationship, mga kaunggoy. Alam mo yun, like, bihira yung ganyang babae. And I gotta say, yung mga ganyang klaseng babae, hindi lang sila gold, they are diamonds. Actually, baka emeralds pa nga eh. Like, talagang, sila, yan yung mga talagang, paano ko ba sabihin to? Like, very, hindi ko alam yun. Naghanap ako ng tamang word para dito. Pero, sila yung the best kind of babae. They are the best kind of women, mga kaunggoy. Yung mga tipong may shit na nangyayari, tapos yung babae pa mismo ang magbebeg na magkaayos kayo and ayusin yung relationship nyo, mga kaunggoy. Saludo ako sa mga babae ganun. Saludo ako sa mga ganun. Talagang sila yung the best, sila yung the ultimate. They are women. They are women. Hindi katulad ng mga ibang babae dyan na ang tataas pa ng pride, na nilalagay pa nila sa jeopardy yung relationship nila, na tapos yung tipong aawayin pa nila, 'di ba? Tapos hahayaan lang nila na magkagulo yung relationship, tapos hindi sila magbebeg sa lalaki na bahala ka dyan, ganyan, blah blah blah. Tapos sila pa magsa-start ng toyo to the point na yun nga, alam mo yun, sisirain nila mental health ng lalaki, tapos yung babae walang pake na, bahala ka dyan, ganun, blah blah blah, hindi ako mag-ano. So, mga bullshit yung mga ganung klaseng babae. Etong mga babae na to, actually nakita ko yung mga screenshots nito. I saw the screenshots and I saw how she begged. Ay, hindi ito eh. Ito, mga kaunggoy. Ayan, Ito ata. Yeah, ito yun. I saw how she begged to keep the relationship dito sa chats na to. And I gotta say, Jomar just lost a diamond here. Like, for real, man. For real.
Bihira yung ganyang babae na magbebeg pa talaga sa inyo na ayusin nila kayo, mga kaunggoy. Bihira yung ganun. And I would kill for a woman like that. Real talk, mga kaunggoy. Kasi holy shit, bihira yung ganung babae talaga, lalo na sa panahon ngayon ng mga modernong babae na yes queen, yes girl, slay queen, tapos ang tataas ng pride. Bullshit talaga, mga kaunggoy. Okay? Never ako gawa ng okay yan, na magkaayos kami, ayaw niya. Ginawa niya akong kawawa, hinayaan niya ako lumuhod sa harap niya. Oh my God, isa pa to. Lumuhod sa harap niya. Shit. Men, Jomar, if totoo man nangyari to, what the fuck did you do, man? What the fuck are you doing? Yung mga gantong klaseng babae, these are the best kinds. Yung luluhod pa talaga sa harap niya. Shit, man. Pag gantong klaseng babae, mga kaunggoy, alam mong tatagal yung relationship eh. Tatagal talaga relationship hanggang dulo yan eh. Eh kaso hindi eh. Medyo hindi nakita ni Jomar yung value ni Vaybelin, mga kaunggoy. So bullshit talaga. Okay? No. There, lumuhod sa harap niya. Nagmakaawa siya kay Jomar. That right there is a diamond, mga kaunggoy. The best of the best. Saludo ako dito kay Vaybelin, no, for actually giving a fuck about the relationship, no. Kasi si Jomar dito parang he doesn't really give a fuck about the relationship. At least etong si Vaybelin, she gives a fuck about the relationship and their family, mga kaunggoy. Pero nung nakipag-ayos siya, sinabi ko yun sa kanya kasi di kaya ng buti nga sinabi. Yung iba dyan, itatago pa, mga kaunggoy eh. So, buti nga sinabi niya, mga kaunggoy. Ito yung sinabi niya, noong April 22, 10:08 PM, mga kaunggoy, April 2023, naghiwalay kami, which is yung issue nung kay Shanza. Now, I don't know who the fuck this Shanza is. Walang ganap sa kanila, pero naglolo ko na siya noon. Kaya kumausap na ako ng iba kasi nagmamakaawa makipag-ayos sa kanya, ayaw niya. 2020 pa lang niloloko niya ako. Bukas ipapakita ko lahat. Grabe, binaliktad pa ako. Ako mismo umamin sa kanya na may kausap akong iba. Kasi nakikipag-ayos siya. Di niya malaman yan if di ko mismo sasabihin sa kanya. Well, at least sinabi niya, no? At least naging... So ito, nagpakita pa siya ng mga ibang screenshots. Ako nauna kumausap ng iba. 2022, di umuwi. Bobo 2023, may hiwalay kami. Iniwan niya ako para sumama sa mga babae niya. Holy shit. So may kita nyo, pinapakita talaga ni Vaybelin yung mga dates, no? Pinapakita niya, okay, April 22, okay. Okay, so it all... Nagko-connect lahat. Okay, ito 2 hours ago. Ito 2 hours ago. Cheater daw ako. Ha 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 ha. Sana mapagtanggol nyo siya after April 8, 2023. Iniwan niya ako ilang beses ako nagmamakaawa sa kanya. Yun nga eh. Buti nga nagmamakaawa siya, mga kaunggoy. No? Like, nakakaawa to si Vaybelin sa totoo lang, mga kaunggoy. After ko binasa tong mga chats na to, mga kaunggoy, medyo naiyak ako. You know, like medyo nakakalungkot, mga kaunggoy. I gotta say. Ilang beses ako nagmakaawa sa kanya, pumunta ako sa bahay ng mama niya para magmakaawa sa kanya. Was even begging on my knees. Sheesh. Na magkaayos kami kasi ang tanging gusto ko lang magkaayos. Shit. Talk about being like a woman, no? Ito talaga, like, ito sabihin ko lang sa inyo, pag yung babae nyo ginagawa ang lahat para magkaayos kayo, you found yourself a keeper. Keep her, mga kaunggoy. I gotta say, no? Sabihin ko lang yun. Okay, back to this shit. Tanging gusto ko lang magkaayos. Siya mismo nagsabing magmahal ng iba para di ko na siya kukulitin. Magkaiba kami. Siya, niloloko niya ako habang kami never ako nakipaghiwalay sa kanya na 5 years namin para humarot. Binaliwala niya ako ng mga oras at araw na yon. Di siya nagparamdam ng 2 months. Oh my God.
Isa pa to, hindi nagparamdam ng 2 months. Tapos pag lumandi, cheater, hihiwalayan nga ni. Paano naging cheater? Paano same kami? Laro ba kayo? Iniwan nga niya ako para sumama sa iba. Holy shit, mga kaunggoy. So ito, may nag-post nito. Technically, like, post daw to ni Jomar Lovena. And sabi niya, 14 minutes ago, to my ex-partner, para naintindihan kanila, promise. Pero wala na talaga nakikipag-away sa'yo sa totoo lang. Umami na nga ni, nagsorry na nga ni, 2025 pa talaga. Ang haba lang talaga ng preparation mo para ma-post. Next week mo na uli ako i-post, pahinga muna tayo. Pagpahingahin na din muna natin yung mga viewers natin, napupuyat na din sila sa chess mess, baka maapektuhan na din trabaho nila. Yun lang, love you too. Jomar Sigbin out, mga kaunggoy. Now I'm guessing the reason why he posted yung Sigbin, mga kaunggoy, kasi ang dami sigurong nagko-comment kay Jomar na, oh, Jomar Sigbin, mga kaunggoy. Kaya siguro sinakyan na lang niya yung joke, mga kaunggoy. Actually, dinilit daw niya yung post niya kasi may mga ano dito eh. Ito yung page ni Jomar, mga kaunggoy. So may mga, sabi, delete ka na post, we love. Part, sana magka-peace ka na, alalahanin mo anak natin. Now, there you go. These are ito yung battle of the YouTubers level ng mga beef, mga kaunggoy. Sheesh, mga kaunggoy. Parang nagjo-joke na po sila dito, mga kaunggoy. Ayan, o. So, ito, sabi, happy birthday, pero bakit mo binura yung post mo 14 minutes ago? So, ito. Nag-comment si Jomar dito. Okay, baka malit ka bukas, may pasok pa. So, sinasakyan na lang ni Jomar, ha? Solid. Okay, so, ito, ito yung chat ni Vaybelin Gorens, mga kaunggoy. So, ang daming mga message unavailable, mga kaunggoy. Oh my God, oh shit. Yo, this one right here, mga kaunggoy, parang, ayun, sheesh. So, as you can see, talaga nagmamakaawa siya, mga kaunggoy. Ayan, oh my God. Nakikita nyo, nagmamakaawa talaga siya. Nagmamakaawa si Vaybelin sa kanya, mga kaunggoy. Lagi po ako nagsasorry kahit mali niya para umuwi. Although, yun nga, actually, pag nakita, hindi ko alam kung paano natitiis ni Jomar itong mga kaunggoy. I don't know. Pinapakita ko lang, hindi ko na binabasa. Kayo na bahala mag-post at basahin itong mga screenshots na itong mga kaunggoy. Holy shit, mga kaunggoy. Okay, so as you can see, Jomar right here, kahit, like, partida, si Jomar yung nagkamali, pero, si Vaybelin yung nagsusorry at nagbebeg, mga kaunggoy, very, I don't even know what to say, no, mga kaunggoy. Sayang talaga, sinayang ni Jomar. That's the bottom line here. Sinayang ni Jomar, mga kaunggoy. Right? And I gotta say, kung ano man yung decision ni Jomar, I think, very bullshit talaga yung decision ni Jomar, mga kaunggoy. I gotta say, right? And that's just my opinion, mga kaunggoy, alright? So, yun nga, nakakaawa yung mga nabasa kong screenshots, nakakalungkot, nakakaiyak, and yun lang naman. And it's kinda triggering my PTSD sa totoo lang. Nakaka-trigger ng PTSD, and, ayun lang naman, I think I gotta end this fucking video right now. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. Ano sa tingin nyo yung mga pangyayari na yon? Like, what are your thoughts on all of this? Like, put in the comments below. Let me know. I gotta head out. Antayin natin kung may part 3 pa to. Pili ko may part 3 pa to parating.